Ako guys, ramdam ko yung lungkot ni Sir, no? Kasi sa totoo lang guys, nung kami din po is na-nominate po kami ng PNP. Sobrang saya po namin talaga noon, no? So, alam mo yung feeling na nandyan na, tapos biglang magkakaroon pala ng problema at isang malaking problema talaga yon, no? Kaya nararamdaman ko yung sitwasyon ni Sir kasi nga po, kami din is na-PR din po kami via Provincial Nominee Program. What is medical inadmissibility in Canada? On the website ircc.canada.ca, they say, "What does it mean if I'm medically inadmissible for excessive demand reasons? It means you won't be allowed to enter or stay in Canada because your health condition might cause an excessive demand on health or social services." Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So samahan nyo ulit ako guys sa ating biyahe, no? So tayo ay magkwentuhan na naman habang tayo ay nasa biyahe, no? So kung mapapansin nyo guys, for the past videos lagi tayong nasa daan, no? Kasi gusto ko naman medyo mabago yung settings natin kasi lagi nyo akong nakikitang nakaupo doon sa aking bat cave, no? O kaya doon sa aming bahay. So ngayon naman puro tayo outdoor kasi nga guys napakaganda ng panahon, no? So magpapatuloy daw ito hanggang Sabado, no? So today guys is Thursday, so bukas po ay mahal na araw guys, Friday, no? So we have a very long weekend here in Canada. So bukas wala kaming pasok, which is Friday, tapos kaduktong yan guys ng Sabado, Linggo. Tapos Monday, wala rin po kaming pasok. Ayan. Kaya po, napakahaba po ng aming bakasyon, no? Kaya po, napaka-excited po namin, pati yung mga anak ko. Kasi syempre, magkakaroon kami ng time para makapagpahinga at liwaliw. Parang gano'n, no? So, titingnan natin kung meron kaming pupuntahan this weekend. Kasi, sayang naman guys, di ba? Sayang naman yung ganda ng panahon. So yun yung aming tina-target. But we'll see. Ayan. So habang tayo ay nagbebiyahe guys, magkukwentuhan na naman tayo, no? Kasi meron akong nakitang isang balita or isang news patungkol guys sa isa nating kababayan, no? Na napaka-unfortunate po nung kanyang sitwasyon, no? So based guys dun sa news, panonoorin natin guys yung short na clip, no? Doon sa news na yan na galing po sa Omni News. Ayan guys. So panoorin natin. Hindi. Matatapos din lahat ng to. Makakarating ka rin dito. Makarating ang asawang si Joan sa Canada. Yan daw ang pangarap ni Rafael Tan, isang Filipino temporary resident sa New Brunswick. Nais maging permanent resident sa bansa ang aplikasyon ng mag-asawa na iipit ngayon dahil sa kalagayan ni Joan na merong kidney disease at kasalukuyang nasa Pilipinas. Dating nagtatrabaho sa Middle East sina Joan at Rafael. Hakbang daw para sana'y makapagsimula muli sa Canada. Pero nang magkasakit si Joan, pinauwi siya ng kanyang employer sa Qatar. At si Rafael na lamang ang natuloy sa Canada. Isinumite ni Rafael ang kanyang PR application sa ilalim ng Provincial Nominee Program. Pero hanggang ngayon, nakabinbin pa rin ang aplikasyon niya dahil nakasulat na may asawa siyang may sakit na kasama niya sa isinumiting aplikasyon. Sabi ng consultant, hindi naman daw ako mapi-PR. Parang kami na ata yung last batch ng LMIA, ng AIPP. Kami na yung last batch ng AIPP. So, nilipat nila ako sa New Brunswick sa Provincial Nominee Program. Hindi nag-iisa si Tan sa ganitong sitwasyon. Ilang permanent resident applicants din sa Canada ang naiipit ang aplikasyon ngayon dahil lumampas sila sa excessive demand cost threshold ng bansa. Ito ang halaga ng pera na ginagamit ng IRCC para magdesisyon kung lubos bang makakaapekto sa health at social services ng Canada ang gagastusin sa kondisyon ng isang aplikante.
Ngayong 2025, $27,162 kada taon ang halagang ito. Kapag lumampas sa nasabing halaga, maaaring di maaprubahan ang aplikasyong maging PR sa bansa. Pero hindi tinukoy dito ang kaugnay sa medical inadmissibility ng mga PR applicants. Create siya ng mitigation plan wherein ilalatag niya ano ba yung pwede kong gawin para maibsan yung cost na issue-shoulder ng Canada. They could provide a financial capacity, yung parang proof of financial capacity para mapakita na talagang meron silang pera and we don't need a lot from the government. Ang mitigation plan ang isang paraan para matugunan ang sitwasyon ng mga taong naiipit ang aplikasyon para maging PR dahil sa kalagayan ng kanilang kalusugan. So based dun sa news guys, nag-submit na siya ng express entry, no? Via PNP or yung Provincial Nominee Program. So, I assume guys na nakatanggap na po siya ng nomination, di ba? And nakakalungkot lang yun guys, no? Kasi nga, sabi ko nga dun sa mga past natin na videos guys na Provincial Nominee Program talaga ang isasuggest ko sa inyo. Kung meron kayong opportunity to get that pathway, yan ang gamitin nyo guys. Kasi malaki talaga ang edge nyo kapag na-nominate kayo ng isang province. So kung nakapag-submit na sila nun, malamang sa malamang na-nominate na siya, di ba? And pag na-nominate ka na kasi guys, makakatanggap ka na po ng 600 points para sa iyong CRS na gagamitin mo sa iyong express entry. But unfortunately guys, ang nangyari naman sa kanila is yung asawa niya, syempre, sinama na yata niya sa kanyang application, no, para sa permanent residency. Ang problema guys is nakita ng IRCC na may malubhang sakit po yung kanyang asawa. So I hope na gumaling ang iyong asawa, no. And kahit na ba sabihin natin hindi kayo matuloy dito sa Canada or whatever, pinagdadasal natin na sana gumaling yung iyong asawa. Anyway, so yun nga guys, no, as per dun sa news is that medical inadmissible po yung kanyang asawa. So meaning guys, hindi sila pahihintulutan na pumunta dito sa Canada dahil nga po merong malubhang sakit yung kanyang asawa. I am not an expert on that one, pero kasi may mga nabasa kasi ko na kaya nangyayari yun guys is, of course, kapag naging permanent resident ka at may malubhang sakit ka or yung iyong dependent at nakarating ka dito sa Canada, syempre guys, sino ang magko-cover, no? Or sino ang magsusustento doon sa iyong pagpapagamot kundi ang Canada. And alam naman natin dito sa Canada guys na pag may mga ganyan like mako-hospital ka or whatever, di ba? Subsidize po sa mga tax namin na mga nakatira dito sa Canada yung gagamitin po ng mga citizen dito para sa pang-hospital nila. Kaya nga, di ba guys, ang sabi nila dito, ang pagpapagamot daw is libre, no? Pero sa totoo lang, hindi naman talaga siya libre guys. Teka lang, tayo ay tatawid. Ayan guys, tatawid lang tayo sa kabila. Hindi ko makita. Ako guys, ramdam ko yung lungkot ni Sir, no? Kasi sa totoo lang guys, nung kami din po is na-nominate po kami ng PNP, sobrang saya po namin talaga nun, no? So, alam mo yung feeling na nandyan na, tapos biglang magkakaroon pala ng problema at isang malaking problema talaga yon, no? Kaya nararamdaman ko yung sitwasyon ni Sir kasi nga po kami din is na PR din po kami via Provincial Nominee Program. Kaya guys, nung nakuha po namin yung aming PNP nomination, sinabi na po sa amin ng aming agency na malaki na yung chance namin for permanent residency. Kaya din po nakakalungkot lang sa sitwasyon ni Sir na ganun naman ang nangyari, no? After
after ma-nominate, parang alam mo yon yung feeling mo na malapit ka na doon sa iyong Canadian dream or yung sa iyong minimithing permanent residency, tapos biglang ganun ang nangyari, no? Yeah, pero talagang ganun, guys, no? May mga ganun talagang pangyayari. So, sinishare natin to, guys, para talagang malaman din po ng mga ibang nagbabalak na pumunta dito sa Canada na hindi lang po yung mga common items or yung common na details ang tinitignan po ni Canada. So meron palang mga ganitong details na inuungkat din po ng IRCC, kasi syempre tayo ang focus natin is yung proof of funds, yung mga documents natin, yung credentials, yung work experience, di ba? Na alam natin na yun yung pakakatulong sa atin sa pagpunta natin dito sa Canada, no? Pero meron pa palang isang aspeto na kailangan din nating pagtuunan ng pansin, which is yung ating health status, di ba? So we need to make sure, guys, na tayo ay healthy, pati po yung ating mga dependent is healthy, no? Kasi kapag meron palang mga ganitong sakit, di ba, na hinaharap tayo na or yung ating dependent and we are planning to get the permanent residency, meron palang mga ganitong sinisilip din ng IRCC. So kailangan natin yan tignan. And based din naman dun sa news, guys, meron silang mga nakausap po na mga expert na ang sabi, pwede naman daw silang mag-submit ng mitigation or something, no? So parang ipapakita nila doon sa document at sasabihin nila sa IRCC na hindi nila ipapakover sa healthcare po ng Canada yung pagpapagamot sa kanilang asawa or sa kanilang dependent, meaning sila po ang sasagot. Sila ang gagastos on their own. And sabi naman doon sa nakausap nila na meron namang mga successful na mga claims, no? Sana talagang merong kausap si sir na consultant, no? Para talaga dun sa kanyang claim, no? Or yung sa kanyang case, di ba? Yun. Sana talaga magawan ng paraan, no? Kasi syempre hindi ko dinidiscount, guys, yung magagaling na doktor sa atin sa Philippines. Marami talagang magagaling sa atin na doktor. At marami din naman dito sa Canada, no, guys? Pero kung ako ang tatanungin, di ba? Knowing na si Sir is nandito na sa Canada at meron naman siyang opportunity, di ba? Dito sa Canada. Mas maganda na kasama na niya yung kanyang asawa, di ba? So, sana talaga kung meron man silang chance, di ba, na talagang makuha niya yung kanyang asawa at ma-permanent sila dito, mas maganda. Ayan. Right? So, yun, guys, no? So, yun yung ating sharing for today. Sana, guys, yung mga nasa kaparehong scenario or sitwasyon is magkaroon kayo ng information and knowledge about it. And sa akin talaga, mas maganda kumausap kayo ng mga expert pag may mga ganyang masiselan kayong sitwasyon para maagapan agad at meron kayong makausap na substantial talaga at makakatulong sa inyong case, no? And syempre, guys, wag nating kakalimutan yung ating kalusugan kahit na ano pa yan, no? So kahit ano pa yung ginagawa natin sa pang-araw-araw, wag nating kakalimutan, guys, yung ating kalusugan, kasi nga, di ba nga ang sabi nila, health is wealth, di ba? Kahit na ba sabihin mong matutupad mo nga yung pangarap mo, let's say pupunta ka dito sa Canada, hindi ka naman pala healthy, di ba? So hindi yun maganda. And at the end of the day, importante pa rin talaga sa atin ang ating kalusugan. Ayan. So again, guys, ngayon po ay Holy Week, no? So I hope, guys, na makapagnilay-nilay kayo ng maayos at makapagpahinga kayo ng maayos, right? Kung nasan man kayo, guys, kung meron man kayo lakad for this weekend, mag-ingat po kayo lahat. Okay? So maraming salamat ulit, guys, sa pagsama sa akin sa ating biyahe at sa ating kwentuhan.
Maraming salamat. Thank you for watching and see you again on my next video. Peace!